Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-15 kabanata ng mga gawa at magbabahagi ng salita ay si Coworker Ken. Sa akin pong pagbabasa ng kabanatang ito, mayroon pa tayong iba't ibang mga tradisyon pagdating sa ating mga karanasan. At sa tingin po natin ay walang mali sa mga tradisyon na ito. Dahil sa pagpapasa po ito mula sa isang henerasyon patungo sa isa para po bang ito'y maayos at ito ang tama. Kaya naman kung kailangan po natin ng mga pagbabago, iyon ay napakahirap po sa atin. At pagdating po sa ating mga ministeryo, kung sa tingin natin ito ay epektibo, napakalakas, kaya lahat ng nasa isip po natin, lahat ng ginagawa po natin ay tingin natin ay tama. Kaya naman po sa aking pagsisiyasat ng aking sarili, kinailangan ko din pong baguhin ang kaisipan na ito. Noong unang pagkakataon na ako'y sumali sa 611, lalo na sa couples camp, tinanong ako ng cell leader ko kung madami akong natanggap at kung ano ang aking natutunan. Ngunit dahil sa tradisyon, maaaring ang aking tainga ay sarado kaya walang matanggap na sariwang salita mula sa Diyos. Ngunit pagkatapos ko maging coworker ay dumalo muli ako sa couples camp. Ang aking puso ay naging bukas at natanggap ko nga po ang katotohanan mula sa mga camp na ito. Nabanggit ko sa Pearl Conference ang tungkol sa God first, people second, then the earth, at iyon po ang nagdiktas sa aking buhay mag-asawa. Ang aking kaisipan, ang aking mga pamamaraan noong nakaraan, ang akin pong pandinig ay nabago. Kaya naman, nang nagsimula na akong maglingkod, nakita ko kung paanong ang kaparaanan ng banal na espiritu ang siyang epektibo. Mula pag-aaral pa lamang ay naglingkod na ako sa Panginoon, marami na akong nadala sa Kanya, naging mga disipulo. Pagkatapos ako ay ginawang leader ng isang team. Nangunguna ng mga taong mas madaming karanasan kaysa sa akin. Kaya sa tuwing sila ay nagbabahagi sa akin, lagi kong iniisip na ang aking paraan ay mas maayos kaysa sa kanila, kaya dapat sila makinig sa akin. Ngunit dapat po tayo maging maayos sa mga bagay na ito. Tingin po natin tayo ay magaling, pagkatapos ay makikipagdebate sa iba. Madalas ay normal lamang sa atin ang sundin ang mga tradisyon, pagkatapos ay mahirap na sa atin ang magbago. Pinipilit ang ating sariling kaisipan. Ngunit salamat sa Diyos dahil marunong po tayong tumanggap na ng mga pagbabago at marunong na rin tumanggap ng pagdidisipulo. Ngayon sa kabanatang ito ay nabanggit ang tungkol sa mga apostol. Alam po natin na tayo ay magtatagumpay.
Sa kabanatang ito ay may mga nagtatanong kung paanong ang mga kamangha-manghang gawa nila Pablo at Barnabe sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nangyari din po sa mga hentil. At kanilang sinabi na ito ay dahil sa pagbisita ng Panginoon. So verse 5, pero tumayo ang ilang mananampalatayang miyembro ng grupo ng mga Pariseo at nagsabi, kailangan tulian ng mga hindi Hudyo at utusang sumunod sa kautusan ni Moises. Sila po ay nagdebate ng matagal na panahon kung kaya naman si Pedro ay tumayo na rin. Sabi sa verse 7, pagkatapos ng mahabang pag-uusap, tumayo si Pedro at nagsalita, mga kapatid, alam ninyo na pinili ako ng Diyos nung una mula sa inyo para iturang magandang balita sa mga hindi Hudyo, nang sa gayoy makarinig din sila at sumampalataya. Naniniwala ako na nabanggit ni Pedro ang tungkol kay Cornelius kung paano siya nagbago, tinanggap si Kristo at tumanggap ng banal na espiritu. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kanilang puso ay nabago. Ang Diyos ay wala pong diskriminasyon pagdating sa mga hentil at mga Hudyo. Verse 10, ngayon, bakit nyo sinusubukan ng Diyos? Bakit nyo pinipilit ang mga hindi Hudyong tagasunod ni Jesus na sumunod sa mga kautusan na kahit ang ating mga ninuno at tayo mismo ay hindi makasunod? Naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesukristo at ganito rin naman sa mga hindi Hudyo. Hindi po dapat natin inilalagay sa iba o kaya lalo na sa mga hintil ang pasanin na ito ng mga kautusan ni Moises. Kaya naman ibinahagi ni Pedro ang kanyang sariling buhay patotoo. At isa pang bahagi ng kapulungan doon ay si Santiago. Sa verse 16, pagkatapos nito, babalik ako at itatayo kong muli ang kaharian ni David na bumagsak. Ibabangon ko itong muli mula sa pagkaguho. Para hanapin ako ng ibang taong lahat ng hindi Hudyo na aking tinawag na maging akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito at matagal ko na itong ipinihayag. Dito, nabanggit po niya ibig sabihin po nito, pinili po ng Diyos ang lahat ng mga hentil mula pa nung una, lalo na ang mga nais na dumulog sa Kanya. At binigyang diin din ni Santiago na maging ang mga hentil ay pinili po ng Diyos hanggat sila ay marunong o kaya ay hanggat hinahanap po nila ang presensya ng Diyos. Ngunit ang paninindigan ng mga taong ito ay kung dapat ba nilang sundin ang mga kautusan ni Moses o hindi. So para bang ang pinaglalaban nila ay kung isasabuhay din ba nila ang kanilang mga tradisyon. Dahil para sa mga Hudyo, ang mga hentil ay marumi. Ibig sabihin, ang mga Hudyo ay mayroon pong obsession pagdating sa kalinisan. Na para sa kanila ang lahat ay madumi, kung kaya pati ang mga Hudyo ay madumi. Kaya naman po ang dalawang grupo ng mga taong ito ay hindi makapamuhay ng payapa.
Kung kaya naman si Santiago ay naritong binabago po niya ang kanilang kaisipan at nais na magkaroon sila ng pagkakaisa, lalo na pagdating sa mga Hentil at mga Hudyo. Para sa mga Hentil, sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pagkatapos ay naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, o kaya ay kumakain ng mga dugo, o kaya kung anuman na para sa mga Hudyo ay madumi. Kaya lagi silang tinatawag na marumi at immoral. At walang respeto sa buhay. Kaya naman, para kay Santiago, ito ay napakahirap. Dahil para sa kanila, sa tuwing sila uuwi, dapat na malinis sila, nag-shower, o kaya sa panahon po natin ngayon, nagtutoothbrush. Ngunit mapapansin po natin dito na paano po ito naging bahagi ng kanilang kasaysayan. Ayon sa katotohanan, nalalaman po natin kung ano ang tama. Sa atin pong pakikisama sa iba, doon po natin malalaman kung paano natin matatanggap ang atin pong pagkakaiba. Dito po sa pagpupulong na ito, matapos ang kanilang pagpupulong, pagkatapos dinala ang resulta nito sa Jerusalem, ang mga mananampalataya ay nabigyang katotohanan. At makikita po kung paanong sila din ay nagkaisa. Nang si Pablo ay nagtungo sa mga Hentil, kanya pong ibinahagi ang ebanghelyo ng tama. Si Pablo at si Bernabe, nais nilang pagpatuloy ang kanilang paglalakbay at ang kanilang misyon. At nais nilang dalhin si Mark. Ngunit sinabi ni Pablo, hindi. Dahil, tandaan ninyo na iniwan na tayo ni Marcos at hindi na magawa ang gawaing ito. Sa verse 39, dito, sinabi na matindi ang kanilang pagtatalo kaya naghiwalay sila. Para kay Pablo, hindi sila masasamahan ni Marcos. Para naman kay Bernabe, dapat silang samahan ni Marcos.
Kaya nang si Pablo ay unang nagtungo sa Jerusalem, tanging si Bernabe ang tumanggap sa kanya. Kaya nang si Bernabe ay nagtungo sa Antioch, si Bernabe ang nagtungo kay Silas upang tanggapin si Pablo. Kaya naman nagtataka ako kung bakit hindi rin ginawa ng paraan ni Pablo na kausapin si Marcos. Bakit hindi niya sabihin na, "Oh, Marcos, gusto kang na maaari niya sanang kausapin si Marcos, edi sana'y nabago ang mga pagdedesisyon na ito." Ngunit maaari din naman na sa isang banda naway tinanggap ni Bernabe kung ano man ang pagkakaiba pagdating sa pagdedesisyon na mayroon sila ni Pablo. Marami akong nabasang mga impormasyon para naman sa mga scholar, kanila bang tinatanggap ang paghihiwalay na ito? Kaya naman po para sa mga scholar, para sa kanila siguro ito ang paraan upang mas madami pa silang mapuntahan at maipalaganap ang ebanghelyo. Ngunit kung tutuusin, ito po ay hindi rin magandang halimbawa. Madalas ay mayroon po tayong hindi pagkakaunawaan sa iba. Ngunit dapat sanang pahalagahan din po natin ang pakikipag-ugnayan sa iba. Sa akin pong pagdalo sa 611, nakikita ko na pagdating sa puno ng buhay, bahagi po nito ay ang patuloy na pagyakap at pagtanggap upang ang buhay ng isang tao ay maging ganap at higit na maging maayos. Madalas mayroon po tayong hindi pagkakaunawaan at mayroon ding mga paghihiwalay na nangyayari. Maaaring katulad ni Pablo at Bernabe, kung hindi sila naghiwalay ay mas madami pa silang magagawa. Kung kaya naman ipinalangin ng Panginoong Hesus na ang kanyang mga disipulo ay magkaroon ng pagkakaisa. Ngunit naway, matuto tayo sa bahaging ito kung saan marunong pa tayong tumanggap ng pagkakaiba ng bawat isa. Maraming salamat, Ken, sa iyong pagbabahagi. Siya ay isang napakagaling na misyonaryo, kung kaya naman napakaganda din ng kanyang pagbabahagi na ibahagi ang kultura at tradisyon ng mga bansang ito. Katulad ni Pablo at Bernabe, sila ay nagtungo sa Europa. Nais ko lamang dagdagan, hinati niya ang kabanatang ito sa 2 bahagi. Tingin ko, ang lahat ng mga 611 branch church ay dapat nabasahin ang kabanatang ito. Kung kaya naman dinaglagyan ko ito ng pamagat 611 core value. O pursigihin na magkaroon ng pagkakaisa sa Panginoon. Talagang sa puso ng 611. Unang bahagi sa ay nasa unang kabanata. Panghawakan ang katotohanan, ngunit magkaroon ng respeto sa magkaroon ng pagrespeto sa pagkakaiba. Kung ang ating pong pananampalataya ay nagkakaroon din po ng problema pagdating sa pakikipagkaisa, dapat din po nating tandaan na mahalaga kung paano po natin mapapangalagaan ang pagkakaisang ito.
Maaring pagkatapos ng isang argumento, ikaw punta ka sa ganitong direksyon, ako naman dito. Ngunit mahalagang ipag-usapan ito katulad ng ginagawa natin sa 611 core value na hindi po natin iniiwasan ang konfrontasyon. Bagkus ay naniniwala po tayo na kahit sa mga konfrontasyon na ito, magkakaroon pa rin ng katotohanan. Katulad po ng naisulat sa bahaging ito ng Wealthy Garden, naroon ang 11 core value. Ang bawat konfrontasyon ay nagbunga po ng mga core value na ito. At doon malalaman ng mga tao kung paanong inuuna po natin ang Diyos, sunod ang tao, saka ang mundo. Pagkatapos nandyan ang Grace Before Truth, lagi kong naalala si Deborah at si Debbie. Pagdating sa issue ng diborsyo. Dahil noong araw, si Pastor Joshua ay mayroon pong tinutulungan na mag-asawa. Pagkatapos ay inayaan sila ni Pastor Joshua na, mag-apply ng diborsyo. Ngunit si Deborah at si Debbie, sabi nila, hindi. Sinabi sa Biblia na hindi dapat tayo nakikipag-diborsyo. Pagkatapos, sa kanyang pagsabi nito ay marami pong tumugon at sumang-ayon, pumalakpak. Ngunit si Pastor Joshua at Simo, patuloy nilang tinulungan ng mag-asawang ito at pinag-usapan ng katotohanan. Oo, pinahalagahan nila ang katotohanan. At ang katotohanan ito ang siyang tumutulong din sa iglesia po natin ngayon. Dito nabasa po natin ang pagkakaiba ng mga Hintil at ng mga Hudyo kung kaya naman mayroong nabanggit si Santiago na bersikulo. Kung ano man ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos, iyon ang dapat na sundin. Para sa mga Hudyo, mayroon silang sariling kultura. Sa Hintil, may sarili din silang kultura. Nais ng mga Hintil ang kumain ng karne, ngunit ang mga Hudyo ay hindi makakain ng karne. Meron mga kumakain ng dugo ng baboy o kaya dugo ng manok, ng pato, katulad ko. Lalagyan ng broccoli, masarap yun. Ngunit para sa mga Hudyo, ito ay hindi maganda. Ngunit dahil sa pagkakaiba ng mga kultura, ngunit sinabi ni Santiago, dapat po nating respetuhin ang iba't ibang kultura, ang pagkakaiba ng bawat isa. Mayroon po tayong iba't ibang mga kultura. Ngunit sa 611, pinapahalagahan po natin ang pagkakaisa. Ngayon, mayroon po tayong iba't ibang mga kultura dito. May mga translator tayo, kaya nauunawaan nila ang atin pong diskusyon, ang atin pong morning devotion. May iba't ibang paraan ng pamumuhay, iba't ibang salitang ginagamit, ngunit mayroon pa rin pagkakaisa. Ito ay isang bagay na pinapahalaga ni Pastor Joshua at Simo. Kaya naman sa umpisa pa lang ng 611 ay mayroon na po tayo mga translator.
Kung tutusin, ito po ay isang pagsubok para sa akin dahil ako man din ay hindi maayos ang aking Mandarin at ang aking Ingles. Nung una ay iniiwasan ko po ito, ngunit alam kong ang pag-unawa ng bawat isa ay mahalaga. Katulad ng paanong kay Pastor Johnny, nagsasalita ako ng Cantonese tapos kakausapin niya ako ng Mandarin. Kaya iba't ibang kultura, iba't ibang mga salita, maaari pa rin po tayong magkaisa. Iyon ang tunay na pagkakaisa, ang respetuhin ang kanilang mga kultura at respetuhin pa rin naman ang katotohanan. Ito po ay core value din ng 611. Sunod na na bahagi. Nabasa po natin dito ang pagtatalo ni Pablo at ni Bernabe. Meron silang parehong paniniwala, ngunit hindi pa rin sila nagkasundo. Kanilang hindi na pagkasunduan kung dapat bang dalhin si Marcos o hindi. Para kay Bernabe, maaring dalhin si Marcos, ngunit para naman kay Pablo, hindi. Dahil siya ay napagtaksilan. Iyon ay napaka-personal kung tutuusin. Pagkatapos sinasabi pa ni Bernabe, hindi, ayos lamang. Pagkatapos naroon naman si Pablo, kung dadalhin mo siya, hindi ako susunod. At para kay Bernabe, oo, kasi gusto ko naman talaga siyang dalhin. At dahil dito, sila ay hindi nagkasundo at nagkahiwalay. Ngunit kalaunan, kung tutuusin, pinuri ni Pablo si Bernabe lalo na sa unang Korinto, 1 Corinthians 9:6. Na maging din sa ikalawang Timoteo 4:11. Nung una ay ayaw na ayaw niya si Marcos. Naroon na sinabi niya na dalhin ni Timoteo si Marcos. Maaring sa pagkakataong yon ay hindi po sila nagkasundo, ngunit kalaunan ay naroon naman nagsama pa rin si Pablo at si Marcos. Kaya dito mapapansin po natin na hindi naman kailangang magkahiwalay. Sadyang maaari din silang maipadala sa iba't ibang bahagi. Nangyari din po ito sa ating branch church. Mayroong isa na hindi makapagkasundo sa isa pang bahagi, isang branch church, hanggang sa ang parehong church na ito ay naging tig-isang bahagi at naging konektado pa rin ng 611. Ang isang mission team ay naging dalawang mission team. Dahil ayon pa rin sa katotohanan, ayon sa Banal na Espiritu, tayo po ay isa. Oo, maaring mayroong mga hindi pagkakasundo. May mga bagay na hindi po tayo makapagkasundo. Maaring ang isang kapatiran ay hindi makapagkasundo sa isang kapatiran dahil maaring siya ay may amoy, may BO. Ngunit para naman sa iba, ang amoy na ito ay ayos lang. Ngunit para maaring sa isang tao ay hindi ito katanggap-tanggap kung kaya sila ay maghiwalay.
Ngunit, oo, isa po tayo sa katotohanan, ngunit dapat din po nating maunawaan na totoo, mahirap din namang makipagkasundo. Ngunit hindi po natin ito kailangang pilitin. Hindi natin kailangang magpanggap. Mayroon po tayong iba't ibang paraan upang makipagkaisa. At ang bawat iglesia ay patuloy pa rin naman na magtatagumpay at maipapakalat pa rin ang ebanghelyo ng Diyos. Dapat po nating tanggapin kung ano man ang ginagawa ng Panginoon, kung ano ang kanyang ninanais. Ang kaharian po ng Diyos ay mahalaga. Ang kaharian ng Diyos ay dapat na maipapakalat sa buong mundo at maitanim sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ang atin pong pinanghahawakan ni Pastor Joshua at Simo. Kamakailan lamang si Simo ay naoperahan. Ngunit kagabi ay mayroon po siyang mga tinanggap na mga coworker mula sa iba't ibang bansa, tinulungan kung paano sila makakapagsimula ng iglesia. Kaya naman po, ang Diyos mismo ang naglagay ng pangitain na ito sa kanilang mga puso. Naway pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, pagpalain ang bawat isang narito na nakikinig.